Kumusta po kayong lahat? Ako po si Dr. Javier Santos. Ngayong araw, ating tatalakayin ng isang napakahalagang paksa para sa ating kalusugan, ang lihim sa malusog na bato at payapa na pagtulog gamit lamang ang itlog. Marahil ay naiisip ninyo kung bakit habang tumatanda tayo, mas bumibilis ang paghina ng ating mga bato kahit gaano pa tayo kaingat sa ating kinakain. Maraming Pilipino na higit 55 o 60 taong gulang ang nakakaranas ng madalas na paggising sa gabi, 3, 4, minsan 5 beses pa para lang umihi. Dahil dito, nagiging putol-putol ang kanilang tulog. Pagkagising sa umaga, masakit ang ulo, nanghihina ang katawan, malamig ang likod, malalim ang mga mata, at ang creatinine levels ay tahimik na tumataas. May mga pasyente pa akong nagsasabi na kapag mas nagtitipid sila sa protina at mas kumakain ng matabang pagkain, mas humihina ang kanilang katawan, bahagyang nanginginig ang kanilang mga kamay, bumibilis ang tibok ng puso at ang kanilang mga bato ay parang pagod na pagod sa magdamag. Ngunit ang nakakapagtaka ay minsan, ang ugat ng problema ay hindi ang pagiging mahina ng bato, kundi ang maling paraan ng pagkain na nagiging sanhi upang ang bato ay hindi makakuha ng sapat na nutrisyon para bumawi. Madalas nating iniisip na mas maganda ang magtipid sa pagkain at mas masarap kumain ng magagaan. Ngunit sa katotohanan, kapag kulang ang protina at sustansya sa katawan, humihina ang sirkulasyon ng dugo patungo sa bato at ang mga selula ng bato ay nawawalan ng sangkap para muling mabuo. Ang resulta ay mas mabilis na pagtaas ng creatinine at lumalalang madalas na pag-ihi sa gabi. Ang nakakagulat at nakakapukaw ng pansin sa marami ay ang isang simpleng pagkain na akala mo ay pangkaraniwan at marahil ay binabalewala ng marami ay siyang susi upang gumaan ang pasani ng bato, mabawasan ang pag-ihi sa gabi at mapanatiling matatag ang creatinine. Ang pagkain iyon ay walang iba kundi ang itlog ng manok. Ngunit hindi lang ito basta kinakain ng mag-isa, mahal kong mga taga-subaybay. Ang sikreto ay nakasalalay sa pagprito ng itlog ng manok kasama ang 6 na sangkap na napakadaling makita sa bawat kusina ng Pilipino. Ang epekto ay nagiging 3 o 4 na beses na mas malakas. May mga sangkap na nagpapainit muli sa bato, may nagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo, may sumusuporta sa paglilinis ng urinary tract, at may nakakatulong sa inyo na makatulog ng mahimbing sa loob lamang ng ilang araw. Nakakita na ako ng maraming matatanda na gumamit ng tamang pamamaraan at nagbigay ng feedback na nakakatulog na ako ng dire-diretso hanggang umaga, nabawasan ng husto ang pag-ihi sa gabi, at umiinit na ang aking katawan, hindi na malamig ang likod, at ang creatinine ay bumalik sa normal sa loob lamang ng ilang linggo. Ang mga bagay na ito ay hindi sa lamangka kundi agham ng nutrisyon na pinagsama sa tamang oras at sa tamang pagkain. At ang pinakamagandang bagay ay ang lahat ng 6 na putahe ng itlog na ibabahagi ko ay napakamura, napakadaling gawin, at kahit sino ay maaaring mag-apply agad sa kanilang hapagkainan. Sa dulo ng video na ito, ibubunyag ko ang putahe ng itlog na itinuturing ng maraming doktor na pinakamabisa, lalo na para sa mga taong madalas umihi sa gabi, matagal nang may problema sa bato, at may malamig na bato, kidney coldness. Kung nais ninyong pagbutihin ang inyong bato sa isang magaan, natural na paraan nang walang komplikadong gamot, manatili po kayo hanggang sa dulo dahil ang bahaging iyon ay talagang napakahalaga. Bago tayo magsimula, mula sa anong lalawigan po kayo nanonood ng video? Manila, Cebu, Davao, o Iloilo? Mangyaring iwanan ang pangalan ng inyong lalawigan upang maipadala ko ang aking pagbati sa bawat lugar. At kung ang nilalaman tungkol sa kalusugan ng matatanda ay kapaki-pakinabang sa inyo, mangyaring i-click ang subscribe sa aking channel upang hindi mapalampas ang pinakabagong kaalaman bawat linggo. Ngayon, dumako na tayo sa pinakamahalagang bahagi. Bakit ang itlog ng manok ay isang malambot na protina na angkop para sa mga taong mahina ang bato? At ano ang mangyayari kapag ang itlog ay pinagsama sa 6 na espesyal na pagkain? Magsimula na tayo, mahal kong mga taga-subaybay. Bago tayo dumako sa 6 na pinritong itlog ng manok na makakatulong sa paggaling ng bato, gusto kong linawin sa inyo ang isang napakahalagang bagay na masasabing ugat ng lumalalang kondisyon ng mahinang bato sa matatanda. Marami sa inyo, kapag narinig mula sa doktor na mayroon silang bahagyang kidney failure o medyo mataas ang creatinine level, ay agad na iniiwasan ang lahat ng bagay. Hindi na naglakas loob kumain ng karne, hindi na nangangahas kumain ng itlog at tanging lugaw at pinakulo ang gulay na lamang
ang kinakain para gumaan ang bato. Bagamat tila makatwiran ito, hindi ba ninyo na itatanong kung bakit habang mas nagtitipid sa pagkain, mas humihina ang bato? Bakit tumataas pa rin ang creatinine? Bakit marami pa rin ang pag-ihi sa gabi? At bakit ang katawan ay nagiging mas pagod, malamig ang likod, at hindi mahimbing ang tulog? Sa katunayan, ang dahilan ay hindi nakakakuha ng sapat na nutrisyon ang bato upang bumawi. Ang bato ay parang isang filter na nagtatrabaho sa loob ng 10-10 taon. Upang mahusay na mag-filter at makabawi, kailangan ng bato ng materyales upang muling buuin ang mga selula, kailangan ng enerhiya upang mapanatili ang sirkulasyon ng dugo, at kailangan ng nutrisyon upang gumana. Ngunit kapag sobra ang pagtitipid sa pagkain, kinukulang ang sustansya sa katawan, humihina ang mga kalamnan, humihina ang sirkulasyon ng dugo patungo sa bato, at ang bato ay napipilitang magtrabaho sa kalagayan ng matinding pagkapagod. Ang resulta ay habang mas nagtitipid sa pagkain, mas lumalala ang paghina ng bato, mas lumalala ang pag-ihi sa gabi, at mas tumataas ang creatinine, isang masamang siklo na dinaranas ng maraming tao. Kaya ang tanong ay, dapat bang kumain ng protina ang mga taong mahina ang bato? Dapat bang kumain ng itlog? Ang sagot ay hindi dapat iwasan, kundi dapat pumili ng tamang uri. Ang protina ay hindi masama. Nagiging masama lamang ito kapag ito ay mabigat na protina na nagbubuo ng maraming dumi na nagpapahirap sa bato na mag-filter. Ngunit ang itlog ng manok ay ibang-iba. Ang itlog ng manok ay itinuturing na malambot na protina, malinis na protina na nangangahulugang napakabilis nitong maabsorb ng katawan, kaunti lang ang iniiwang basura, at mas madali itong i-filter ng bato kaysa sa pulang karne, lamang loob o piniritong pagkain. Kaya naman, maraming nephrologist ang nagre-rekomenda sa mga taong mahina ang bato na kumain ng itlog basta't tama ang paraan ng pagkain. Sa isang maliit na itlog ng manok, matatagpuan ang lahat ng mahahalagang nutrisyon para sa bato. Halimbawa, ang choline ay tumutulong sa paggaling ng mga selula ng bato, tumutulong sa nervous system na kontrolin ang pantog ng mas matatag, at sa gayon ay nababawasan ang pag-ihi sa gabi. Ang B vitamins ay tumutulong sa katawan na mag-metabolize ng enerhiya, bawasan ang pagkapagod at gawing mas maayos ang daloy ng dugo patungo sa bato. Ang mahahalagang amino acid sa itlog ay nagbibigay ng nutrisyon sa tissue ng bato, nagbibigay sa bato ng materyales para muling buuin pagkatapos ng isang mahirap na araw ng trabaho. At lalo na, ang itlog ay naglalaman ng tryptophan, isang precursor ng serotonin at melatonin, dalawang sangkap na nakakatulong sa inyo na makatulog ng mahimbing. At alam ninyo na, ang bato ay pinakamahusay na nakakabawi sa gabi kapag ang katawan ay nasa malalim na pagtulog. Ngunit huwag ninyong isipin na sapat na ang kumain lamang ng itlog. Bagamat mabuti ang itlog upang lubos na bumuti ang bato, mapanatiling matatag ang creatinine, at mabilis na mabawasan ang pag-ihi sa gabi, kailangan nating pagsamahin ang itlog sa mga pagkain na sumusuporta sa bato sa iba't ibang mekanismo. May mga uri na tahimik na nakakatulong sa pagbawas ng pamamaga ng tissue ng bato, may nakakatulong sa magaan na paglilinis, may nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo at enerhiya, at may nakakatulong sa pagpapainit ng bato, pagbabawas ng lamig sa likod, at napakabisa sa pagbawas ng pag-ihi sa gabi. Kapag ang itlog, isang malambot na protina na kaunti lang ang dumi, ay pinagsama sa tamang uri ng gulay, ang epekto ay nagiging doble o triple. Ito ang tinatawag na synergistic effect, tulad ng isang grupo na nagtutulungan ng maayos, bawat miyembro ay may sariling gawain, at sa huli ay nagbibigay ng mas malakas na resulta kaysa sa bawat isa ng magkahiwalay. Marami sa inyo ang nagsabi sa akin, hindi ko inakala na sa pagbabago lang ng hapunan, nabawasan na ng husto ang pag-ihi sa gabi. Kumain lang ako ng itlog kasama ang tamang gulay, at pagkatapos ng isang linggo, naramdaman ko na ang pag-init ng aking katawan, at nakatulog na ako ng dire-diretso hanggang umaga. Hindi iyan salamangka, mahal kong mga taga-subaybay, iyan ay agham ng nutrisyon. Kapag ang katawan ay may sapat na nutrisyon, kusang gagaling ang bato. Kapag maganda ang sirkulasyon, mas madali ang trabaho ng bato. Kapag mahimbing ang tulog, may oras ang bato upang magpahinga at muling buuin ang sarili. At ngayon, na naiintindihan na ninyo kung bakit napakahalaga ng itlog ng manok para sa mga taong mahina ang bato, mas madali ninyong tatanggapin ang 6 na pinritong itlog ng manok na ibabahagi ko. Ang 6 na putahing ito ay hindi lamang simple at mura, kundi tumatama rin sa mismong ugat ng problema: pagpapakain, paglilinis,
pagpapainit, pagbabawas ng pamamaga, pagpapabuti ng sirkulasyon, at pagtulong sa mahimbing na pagtulog. Sama-sama nating tuklasin ang unang putahe at tingnan kung anong himala ang mangyayari kapag ang itlog ng manok ay pinagsama sa mga natural na sangkap na ito. Handa na ba kayo? Kung handa na, ipagpatuloy natin. Putahe bilang 1, pritong itlog na may asparagus. Mahal kong mga taga-subaybay, ang unang putahe na nais kong ibahagi ngayon ay ang pritong itlog na may asparagus. Isang putahe na tila mamahalin pakinggan ngunit sa totoo lang, ang asparagus ay napakadali ng bilhin ngayon. Matatagpuan sa halos lahat ng palengke at tindahan dito sa Pilipinas. Ang dahilan kung bakit ang putaheng ito ay nagiging kaibigan ng bato ay hindi dahil masarap ang asparagus, kundi dahil ang tangkay ng asparagus ay naglalaman ng maraming espesyal na sangkap na tumutulong sa magaan na paglilinis, pagbabawas ng pagpapanatili ng tubig, at pagpapabuti ng sirkulasyon patungo sa bato. Lalo na sa mga may bahagyang pamamaga ng paa sa hapon o pagkagising sa umaga na medyo namamaga ang muka, ang putaheng ito ay talagang angkop. Naranasan na ba ninyo na biglang bumibigat ang inyong mga paa, masikip ang sapatos, o pagkagising sa umaga ay medyo bilog ang muka? Ang mga sintomas na iyon ay napakakaraniwan sa mga taong mahina ang bato. Ipinapakita nito na ang katawan ay nagpapanatili ng tubig at ang bato ay kailangang magtrabaho ng mas mahirap. At ang nakakatuwa ay ang asparagus ay naglalaman ng rutin at soluble fiber na tumutulong sa katawan na maglabas ng labis na likido nang hindi nawawala ang mineral. Kapag pinagsama sa itlog ng manok, isang uri ng malambot, madaling matunaw na protina, ang bato ay nakakakuha ng suporta at nababawasan ang presyon. Ang itlog ng manok sa putaheng ito ay nagbibigay ng amino acids upang pakainin ang mga selula ng bato, habang ang asparagus naman ay parang isang tagalinis na tumutulong sa magaan na paglilinis ng mga labis na sangkap sa urinary tract. Maraming pasyente ang nagsabi sa akin pagkatapos kumain ng putaheng ito 2 o 3 beses sa isang linggo. Napakagaan ng aking pakiramdam, nabawasan ang kabag sa tiyan, hindi na namamaga ang aking mga paa at masarap na ang tulog ko sa gabi. Sa totoo lang, walang mahirap intindihin dito. Kapag ang katawan ay naglabas ng labis na tubig, mas maganda ang daloy ng dugo at ang bato ay hindi na kailangang magpumilit magtrabaho tulad ng dati. Isa pang bagay na kaunti lang ang nakakaalam, ang asparagus ay nakakatulong sa mas magandang sirkulasyon ng dugo. Sa matatanda, lalo na sa mga taong mahina ang bato, kadalasang mahina ang daloy ng dugo patungo sa bato dahil sa paghina ng mga kalamnan. Kapag napabuti ang sirkulasyon, mas nakakakuha ng oxygen ang bato at mas epektibo itong gumagana. Dahil dito, ang creatinine level ay may posibilidad na maging mas matatag. Nakikita ninyo, minsan, isang simpleng pagkain lang ang kailangan ngunit ang epekto ay napakalawak. At alam ba ninyo, ang putaheng ito ay nakakatulong din sa masarap na pagtulog. Bakit? Kapag magaan ang katawan, hindi pinipilit ng tubig at hindi naiirita ang pantog, maiiwasan ninyo ang pakiramdam ng biglang pag-ihi sa gabi. Maraming matatanda na gumamit nito ang nagsabi. Nakatulog ako ng dire-diretso ng gabing iyon at pagkagising sa umaga, napakasariwa ng aking pakiramdam. Ang paggawa ng putaheng ito ay napakasimple. Kailangan ninyo lang ng 1 o 2 sariwang itlog ng manok, isang kumpol ng sariwang asparagus, isang kutsarang soybean oil o olive oil, at isang pakurot ng asin. Hugasan lang ng mabuti ang asparagus, putulin sa gustong laki, basagin ang itlog sa isang mangkok at haluin ng maayos. Painitin ang kawali na may kaunting langis. Ilagay ang asparagus at igisa sa loob ng mga 1 minuto hanggang bahagyang lumambot, pagkatapos ay ibuhos ang itlog. Haluin ng dahan-dahan upang dumikit ang itlog sa bawat piraso ng asparagus. Igisa hanggang sa maluto ng bahagya ang itlog at ang asparagus ay nananatiling luntian. Huwag masyadong igisa, baka tumigas ang asparagus at mawala ang sustansya nito. Kapag kakainin, tandaan na huwag lagyan ng masyadong maraming asin o patis dahil ang maalat na pagkain ay napakasama para sa mga taong mahina ang bato. Ang putahing ito ay dapat kainin ng mainit sa gabi bago ang ika 6 hanggang ika 7 ng gabi. Kung kayo ay nakakaranas ng pagtatae o mahina ang tiyan, tandaan na igisa ang asparagus ng mas matagal upang mas madaling matunaw. Kung regular ninyong gagamitin ang putahing ito 2 o 3 beses bawat linggo, sa maikling panahon lamang, malinaw na mararamdaman ninyo ang pagbabago sa inyong katawan. Gagaan ang pakiramdam, hindi na namamaga ang mga paa, mas alerto sa umaga,
at nabawasan ng husto ang pag-ihi sa gabi. Ito ang senyales na ang bato ay unti-unting nakakahinga at gumagana ng mas madali. At bago tayo dumako sa ikalawang putahe, gusto kong itanong, nakakain na ba kayo ng asparagus? Kung oo, mangyaring mag-comment ng numero 1. Ang pritong itlog na may asparagus ay tiyak na hindi kayo bibiguin. Kung hindi pa ninyo nasubukan, ito na ang oras upang magsimula. Ngayon, dumako na tayo sa susunod na putahe. Putahe bilang 2, pritong itlog na may labanos. Mahal kong mga taga-subaybay, ang ikalawang putahe na nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay ang pritong itlog na may labanos. Isang napakasimpleng putahe ngunit naglalaman ng maraming hindi inaasahang benepisyo para sa mga taong mahina ang bato. Lalo na sa mga nakakaranas ng madalas at masakit na pag-ihi o pakiramdam ng pananakit kapag umiihi. Marahil ang iba sa inyo, kapag narinig ang labanos, ay iniisip na ginagamit lamang ito sa sabaw o pangsahog sa nilaga at kakaiba kung ipiprito sa itlog. Ngunit ang kakaibang kombinasyon na ito ay lumilikha ng isang napakagandang benepisyo para sa bato. Ang labanos ay matagal nang itinuturing na pagkain na nakakatulong sa magaan na paglilinis ng urinary tract tulad ng isang natural na panlinis ng katawan. Lalo na, ang labanos ay naglalaman ng gapanfanol, isang aktibong sangkap na nakakatulong sa pagbawas ng iritasyon sa pantog, sumusuporta sa pagbawas ng patuloy na pagnanais na umihi. Maraming matatanda na nakakaranas ng madalas at masakit na pag-ihi ang iniisip na ito ay dahil sa edad, ngunit sa karamihan ng pagkakataon, ito ay dahil sa bahagyang pamamaga ng urinary tract na hindi nila alam. Kapag ang labanos ay pinagsama sa itlog ng manok, mas tumataas ang bisa dahil ang itlog ay nagbibigay ng nutrisyon upang makatulong sa paggaling ng tisyo ng bato, habang ang labanos naman ay nakakatulong sa pagpapahinahon ng urinary tract mula sa loob. Subukan ninyong alalahanin, may mga araw na madalas kayong umihi, ngunit kaunti lamang ang lumalabas, at pagkatapos umihi ay gusto na namang umihi. Nagdudulot ito ng matinding discomfort, lalo na sa gabi. At tuwing gabi, 2 o 3 beses kayong nagigising at nahihirapan kayong makatulog muli, kaya paggising sa umaga ay pagod na pagod kayo. Ito ang masamang siklo na madalas maranasan ng matatanda. Kaya naman, ang pagpapahinahon ng urinary tract upang mabawasan ang iritasyon sa pantog ay isang napakahalagang salik. Habang ang labanos ay gumaganap ng tungkulin sa paglilinis, ang itlog ng manok naman ay isang malambot na pinagmulan ng protina na nagbibigay nutrisyon sa bato nang hindi ito masyadong napepresyur. Isipin ninyo, ang isa ay naglilinis, ang isa naman ay nagpapagaling. Ang dalawang ito ay nagtutulungan upang lumikha ng isang dobling epekto na napakabuti. Bukod pa rito, ang labanos ay nakakapagpalamig at ang itlog ay nakakapagpahinahon, kaya maraming tao na kumakain ng putahing ito sa gabi ay nakakaramdam ng magaang katawan, komportable ang tiyan, at mas mahimbing ang tulog sa gabi. Narinig ko na ang isang 60 anyos na pasyente ay nagsabi na pagkatapos ng 2 linggo ng pagkain ng putahing ito, wala na siyang nararamdamang pananakit kapag umiihi. Ang pag-ihi sa gabi ay nabawasan din mula sa 4 na beses hanggang 1 o 2 beses. Napakasimple ng paraan ng pagprito nito. Kailangan mo lamang ng isang maliit na labanos, 1 hanggang 2 itlog ng manok, 1 kutsarang mantika at 1 pakurot ng asin. Balatan ang labanos, hugasan ng mabuti, hiwain ng manipis o pahaba upang madaling maluto. Basagin ang itlog sa isang mangkok at haluin ng mabuti. Painitin ang kawali. Igisa ng bahagya ang sibuyas kung gusto ng mas amoy. Pagkatapos ay ilagay ang labanos at igisa ng mga 2 minuto hanggang lumambot. Kapag medyo lumabas na ang katas ng labanos, ibuhos ang itlog at haluin ng dahan-dahan upang pantay na kumalat ang itlog. Igisa hanggang sa maluto ng bahagya ang itlog at ang labanos ay malambot ngunit may kaunting crispiness pa rin, iyon ang pinakamasarap. Tandaan ang isang napakahalagang bagay, huwag lagyan ng masyadong maraming asin dahil ang maalat na pagkain ay magpapahirap sa bato na mag-filter, makakaapekto sa presyon ng dugo at magpapapagod sa bato. Ang putahing ito ay kailangan lamang ng 1 pakurot ng asin. Kung mahina ang iyong tiyan, igisa lang ang labanos ng mas matagal upang mas lumambot at madaling matunaw. Ang espesyal na bagay ay ang pritong itlog na may labanos ay napakaangkop para kainin sa gabi, lalo na sa pagitan ng 5:30 at 7 point. Maraming pasyente ang nagbahagi na kapag kinain nila ang putahing ito ng ilang magkasunod na gabi, napakakomportable ng kanilang urinary tract. Wala nang pamamaga sa tiyan, mas mahimbing ang tulog sa gabi, at mas kaunti ang paggising para umihi. Ipinapakita nito na ang bato at pantog
ay muling nagiging payapa. At alam ninyo ba, minsan isang maliit na putahe lang ay sapat na upang mabago ang pakiramdam sa bawat araw. Kapag nabawasan ang pag-ihi sa gabi, masarap ang tulog at alerto sa umaga, gaganda ng husto ang inyong mentalidad. Ito ang kapangyarihan ng tamang pagpili sa bawat pagkain. Mahal kong mga taga-subaybay, kung narinig ninyo ang putaheng pritong itlog na may labanos at naramdaman ninyong ito ay isang putahe na maari ninyong subukan ngayong linggo, mangyaring mag-comment ng numero 2 sa ibaba. Hindi lamang ito senyales upang malaman ko na patuloy kayong nanonood at sumusuporta sa akin, kundi isang malaking inspirasyon din sa ibang mga taong mahina ang bato. Kapag nakita nila na ginagamit ninyo rin ito, mas magiging kumpiyansa sila, mas magiging matapang at sabay-sabay nating pagbubutihin ang kalusugan araw-araw. Mag-comment ng numero 2 upang malaman ko na ang putaheng pritong itlog na may labanos ay angkop para sa inyo. At ipagpatuloy natin ang ikatlong putahe ngayon. Putahe bilang 3, pritong itlog na may dill. Mahal kong mga taga-subaybay, ang ikatlong putahe na nais kong ibahagi ngayon ay marahil makakagulat sa marami. Dahil ang dill ay madalas lang lumalabas sa mga putahe ng isda o sabaw, kaunti lang ang nag-iisip na kapag pinrito kasama ang itlog, ito ay magiging isang putahe na napakabuti para sa bato. Lalo na sa mga nakakaranas ng malamig na tiyan, malamig na likod, kabag sa tiyan, o madalas na pag-ihi sa gabi dahil sa malamig na bato, kidney, coldness. Ngunit sa katunayan, ang kombinasyon ng itlog ng manok at dill ay nagbibigay ng napakalinaw na resulta. Ang dill ay may natural na mainit na katangian na may banayad na amoy na nakakatulong sa pagpapainit ng lower abdomen at sumusuporta sa pantog upang gumana ng mas maayos. Maraming matatanda ang madalas nakakaranas ng malamig na paa, malamig na likod o biglang pag-ihi habang natutulog. Ito ang senyales na ang bato ay nilalamig at ang pantog ay mas sensitibo kaysa sa normal. Kapag kumain ng itlog ng manok, isang malambot na protina na nagpapalusog sa bato, kasama ang dill, isang uri ng gulay na nakakatulong sa pagpapainit at pagbawas ng paninikip, ang katawan ay parang pinapatahimik mula sa loob. Mayroon ba sa inyo na nakaranas na kapag humiga sa gabi, pagkatapos ng ilang sandali ay lumamig ang lower abdomen at pagkatapos ay gusto na namang umihi? Napaka-uncomfortable ng pakiramdam na iyon at nagiging dahilan upang magambala ang tulog ng paulit-ulit. Ang pritong itlog na may dill ay nakakatulong sa pagpapainit ng bato at pantog, binabawasan ang iritasyon, at sa gayon ay nakakatulong sa inyo na mabawasan ang pag-ihi sa gabi. Kasabay nito, ang dill ay sumusuporta rin sa panunaw, binabawasan ang kabag, isang bagay na madalas maranasan ng maraming matatanda. Ang espesyal na bagay ay ang itlog ng manok ay naglalaman ng tryptophan, isang aktibong sangkap na tumutulong sa katawan na makabuo ng melatonin at serotonin, dalawang sangkap na napakahalaga para sa malalim na pagtulog. Kapag pinagsama sa mainit na amoy ng dill, ang putahing ito ay nakakatulong sa katawan na mag-relax, mas madaling makatulog at mas matagal matulog nang hindi gaanong nagigising. Maraming matatanda ang nagbahagi sa akin na pagkatapos ng ilang araw ng pagkain ng putahing ito, unti-unting umiinit ang lower abdomen, mas payapa ang tulog sa gabi, at paggising sa umaga ay wala nang pakiramdam ng pagod. Napakadali lang gawin ang putahing ito. Kailangan mo lang ng isang maliit na kumpol ng dill, 1 o 2 itlog ng manok, isang kutsarang olive oil o soybean oil, at isang pakurot ng asin. Hugasan ng mabuti ang dill, patuyuin, at hiwain ng maliliit. Basagin ang itlog sa isang mangkok at haluin ng mabuti. Painitin ang kawali, lagyan ng kaunting langis. Ilagay ang dill at igisa ng mabilis sa loob ng mga 20 hanggang 30 segundo upang lumabas ang bango, pagkatapos ay ibuhos ang itlog. Haluin ng dahan-dahan upang dumikit ang itlog sa dill. Igisa sa medium heat hanggang sa maluto ng malambot ang itlog at amoy dill na. Iwasan ang sobrang pagprito dahil magiging tuyo ang itlog at mawawala ang lambot nito. Kapag kakainin, dapat itong kainin ng mainit sa gabi bago ang 6 hanggang 7 ng gabi upang suportahan ang pinakamahusay na pagtulog. Ang mga taong may mababang presyon ng dugo ay maaaring bawasan ng kaunti ang dami ng dill dahil ang dill ay may mainit na katangian. Ang mga taong mainit ang katawan, body heat, ay maaari pa rin kumain ngunit hindi masyadong madalas sa isang linggo. At tulad ng lahat ng putahe para sa mahina ang bato, tandaan na iwasan ang labis na asin, isang pakurot lang ay sapat na. Ang pritong itlog na may dill, bagamat simple,
ay nagbibigay ng mainit na pakiramdam sa katawan, binabawasan ang pagnanais na umihi sa gabi at nakakatulong sa inyo na makatulog ng mas mahimbing. Maraming tao, pagkatapos ng regular na paggamit nito, ay nakaramdam ng mas masiglang pakiramdam, unti-unting umiinit ang katawan at nabawasan ng husto, ang madalas na pag-ihi sa gabi at pagkapagod sa araw. At bago tayo dumako sa ika-4 na putahe, gusto kong humingi ng kaunting pabor sa inyo. Kung naramdaman ninyo na ang putaheng pritong itlog na may dill ay angkop para sa inyo at nais ninyong subukan ngayong linggo, mangyaring mag-comment ng numero 3 sa ibaba. Ang comment na iyon ay hindi lamang para malaman ko na patuloy kayong nanonood, kundi isang inspirasyon din para sa ibang mga taong mahina ang bato na tumutulong sa kanila na maging kumpiyansa at simulan ang pagbabago sa kanilang bawat pagkain. Kung handa na kayo, ipagpatuloy natin ang ika-4 na putahe ngayon. Putahe bilang 4, pritong itlog na may oyster mushrooms. Mahal kong mga taga-subaybay, ang ika-4 na putahe na nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay ang pritong itlog na may oyster mushrooms. Isang simpleng putahe ngunit nagtataglay ng maraming kahanga-hangang benepisyo para sa bato, lalo na para sa mga nakakaranas ng matagal na pagkapagod, mabibigat na paa at kamay, at ang creatinine level ay minsan tumataas at bumababa na hindi matatag. Marahil, marami sa inyo ang sanay na sa oyster mushrooms sa mga sabaw o nilaga. Ngunit kaunti lang ang nakakaalam na kapag pinrito kasama ang itlog ng manok, ang putaheng ito ay nakakatulong sa bato na makahinga ng mas madali. Ang oyster mushrooms ay matagal nang tinatawag na karne ng mga vegetarian dahil sa taglay nitong maraming mahahalagang nutrisyon tulad ng madaling maabsorb na vegetable protein, natural antioxidants, at lalo na ang isang aktibong sangkap na tinatawag na ergothionine. Ang aktibong sangkap na ito ay nakakatulong sa pagprotekta sa mga tissue sa bato mula sa tahimik na pamamaga, isang bagay na maraming matatanda ang hindi alam na mayroon sila. Naramdaman na ba ninyo na pagod kayo ng walang dahilan o bahagyang masakit ang likod o pagkagising sa umaga ay parang hindi na-recover ang katawan? Ito ay maaring senyales na ang bato ay may bahagyang pamamaga at mahina ang sirkulasyon ng dugo patungo sa bato na nagiging dahilan upang ang katawan ay palaging mabigat ang pakiramdam. Kapag ang oyster mushrooms ay pinagsama sa itlog ng manok, isang malambot at madaling matunaw na protina, ang putaheng ito ay nagiging isang napakagandang pares. Ang itlog ay nakakatulong sa pagpapalusog sa mga selula ng bato, habang ang oyster mushrooms naman ay nakakatulong sa magaan na paglilinis, pagbabawas ng pamamaga, at sumusuporta sa mga daluyan ng dugo sa bato na gumana ng mas mahusay. Maraming matatanda, pagkatapos kumain ng putaheng ito, ay nagbahagi ng isang karaniwang pakiramdam, mas magaan ang katawan, komportable sa tiyan, at mas nabawasan ang pagkapagod. Ito ay mayroong batayan dahil kapag nabawasan ang pamamaga ng bato at mas maganda ang daloy ng dugo, mababawasan ang pagkapagod ng isang tao at mas mahimbing din ang tulog. Napansin ba ninyo na tuwing may tahimik na pamamaga ang katawan, kahit bahagya lang, hindi rin tayo nakakatulog ng maayos at madaling magising sa gabi? Ang oyster mushrooms ay naglalaman ng mataas na antioxidants na nakakatulong sa pagpapahinahon ng pamamaga na ito. Kapag pinagsama sa tryptophan sa itlog na nakakatulong sa katawan na makabuo ng serotonin at melatonin, ang putaheng ito ay makakatulong sa inyo na makatulog ng mas mahimbing, mas kaunti ang paggising at magising sa umaga na sariwa ang pakiramdam. Ang paghahanda ng putaheng ito ay napakasimple. Maghanda ng 1 o 2 itlog ng manok, mga 5 hanggang 7 sariwang oyster mushrooms o pinatuyong oyster mushrooms na ibinabad na at lumambot, 1 kutsarang mantika, 1 pakurot ng asin at kaunting bawang kung gusto ng mas amoy. Hugasan ng mabuti ang oyster mushrooms, putulin sa kalahati o hiwain ng manipis. Basagin ang itlog sa isang mangkok at haluin ng mabuti. Painitin ang kawali, lagyan ng langis, igisa ang bawang ng bahagya. Pagkatapos ay ilagay ang oyster mushrooms at igisa ng mga 2 minuto hanggang sa lumabas ang bango. Kapag unti-unting lumambot ang oyster mushrooms, ibuhos ang itlog at haluin ng dahan-dahan. Igisa hanggang sa pantay na kumalat ang itlog sa oyster mushrooms at medyo naluto. Tandaan na huwag masyadong igisa upang mapanatili ang lambot at hindi mabigat sa tiyan. Isang maliit na paalala. Ang putaheng ito ay dapat kainin ng mainit sa gabi o sa tanghalian. Ang mga taong mahina ang tiyan ay dapat hiwain ng manipis ang oyster mushrooms at igisa ng mas matagal
Ang mga taong nakakaranas ng pagtatae ay dapat bawasan ang dami ng oyster mushrooms dahil ang oyster mushrooms ay may bahagyang pampalamig na katangian. At tulad ng lahat ng putahe para sa mahina ang bato, iwasan ang labis na asin at huwag masyadong gumamit ng mantika. Mahal kong mga taga-subaybay, bago tayo dumako sa susunod na putahe, gusto kong magtanong upang malaman kung gaano na kayo nakasubaybay sa akin. Mayroon ba sa inyo na nakakain na ng oyster mushrooms o ginagamit ito sa araw-araw na pagkain? Kung ginamit na ninyo at naramdaman ninyong ito ay angkop sa inyong panlasa, madaling kainin, o nakaramdam ng bahagyang gaan sa katawan pagkatapos kumain, mangyaring mag-comment ng numero 4 sa ibaba. Ang comment na numero 4 ay hindi lamang makakatulong sa akin na malaman na patuloy kayong sumusuporta, kundi isang paraan din upang makita ng maraming ibang mga taong mahina ang bato at magkaroon sila ng inspirasyon upang simulan ang pagbabago sa kanilang dieta. Bawat numero na inyong iiwan ay maaaring maging isang inspirasyon, isang positibong senyales na sabay-sabay tayong nagpupumilit na maging mas malusog ang bato araw-araw. At huwag kayong mag-atubiling mag-comment, binabasa ko ang bawat comment, bawat numero, at talagang natutuwa ako kapag nakikita kong nakikipag-ugnayan kayo dahil ipinapakita nito na hindi lang kayo nakikinig kundi aktibo rin kayong nag-aalaga sa sarili ninyong kalusugan. Putahe bilang 5. Pritong itlog na may patola. Mahal kong mga taga-subaybay, ang ikalimang putahe na nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay ang pritong itlog na may patola o kilala rin bilang kalabasa sa ibang rehiyon. Ito ay isang napakakaraniwang putahe sa mga hapagkainan ng Pilipino ngunit kaunti lang ang nakakaalam na ang patola ay may kakayahang sumuporta sa bato ng napakabuti. Lalo na sa mga nakakaranas ng mainit na bato, kidney heat, mainit na urinary tract, pagpapanatili ng tubig sa katawan, o ang creatinine level ay minsan tumataas ng bahagya dahil sa sobrang pagtatrabaho ng bato. Ang patola ay kilala sa kakayahan nitong magpalamig at magpahinahon sa katawan ng natural. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang patola ay nakakatulong sa pagbawas ng pagpapanatili ng tubig habang pinapanatili ang electrolyte balance, hindi nagpapapagod sa katawan tulad ng ibang diuretic na pagkain. Mayroon ba sa inyo na nakaramdam na sa hapon ay medyo namamaga ang mga paa o pagkagising sa umaga ay medyo mamasa-masa ang mukha o may pakiramdam na mabigat ang katawan na parang may dinadalang ilang kilo? Ito ang senyales na ang bato ay kailangang magproseso ng labis na tubig. Ang patola, kapag pinagsama sa itlog ng manok, ay makakatulong na mabawasan ang kondisyong ito ng napakabisa. Isipin ninyo ito, ang itlog ng manok ay malambot na protina na nagpapalusog sa tissue ng bato. Ang patola ay natural na malamig na tubig na nakakatulong sa magaan na paglilinis, binabawasan ang presyon sa bato. Ang dalawang ito, kapag pinagsama, ay parang parehong nagpapalusog at naglilinis, tumutulong sa bato na magpahinga at sumusuporta sa katawan na maglabas ng labis na tubig. Maraming pasyente na kumain ng putahing ito sa gabi ang nagsabi na kinabukasan ay magaan ang kanilang pakiramdam, wala ng kabag sa tiyan, at pakiramdam nila ay mas presko ang kanilang katawan. Ang patola ay naglalaman din ng sapat na soluble fiber na napakabuti para sa mga taong mahina ang bato. Ang fiber na ito ay nakakatulong sa pagbaba ng blood sugar, bahagyang pagbaba ng kolesterol at sumusuporta sa bato na hindi na kailangang mag-filter ng masyadong maraming taba o labis na glucose. Lalo na, ang patola ay nakakatulong sa pagbawas ng init sa urinary tract, napakaangkop para sa mga nakakaranas ng pananakit tuwing umiihi o madalas na pag-ihi dahil sa iritasyon ng pantog. Ang pagluluto ng putahing ito ay napakasimple. Maghanda ng mga 100 hanggang 150 gramo ng patola, balatan, hugasan ng mabuti at hiwain ng manipis o pahaba upang madaling lumambot kapag iginisa. Maghanda rin ng 1 o 2 itlog ng manok, 1 kutsarang mantika at 1 pakurot ng asin. Painitin ang kawali, lagyan ng langis, pagkatapos ay ilagay ang patola at igisa sa loob ng mga 2 minuto hanggang sa magbago ang kulay nito at unti-unting lumambot. Kapag naluto na ng bahagya ang patola, ibuhos ang binating itlog at haluin ng dahan-dahan upang pantay na dumikit ang itlog sa patola. Igisa hanggang sa malambot na maluto ang itlog at nananatili ang natural na tamis ng patola, iyon ang pinakamasarap. Napakahalagang paalala, ang putahing ito ay kailangan ng kaunting asin lamang dahil ang patola ay mayroon ng natural na mineral. Hindi ninyo dapat lagyan ng patis dahil magpapahirap ito sa bato na mag-filter ng mas maraming sodium. Kainin ang putahing ito ng mainit sa gabi bago ang ika-6 hanggang ika-12
7 ng gabi upang mahusay itong maabsorb ng katawan at makatulong sa masarap na pagtulog. Para sa mga taong mahina ang tiyan o madaling lumamig ang tiyan, igisa lang ang patola ng mas matagal upang mas lumambot o dagdagan ng ilang hiniwang luya upang balansehin. Maraming matatanda, pagkatapos kumain ng pritong itlog na may patola, ang nagsabi na gumaan ang kanilang tiyan, mas madali silang huminga, mas mahimbing ang tulog sa gabi at lalo na, mas kaunti ang pag-ihi sa gabi dahil nabawasan ang init sa urinary tract at hindi na kailangang magpumilit ang bato na mag-filter ng labis na tubig. Nakikita ninyo? Minsan, isang napakakaraniwang putahe lang ang kailangan, ngunit nagbibigay ng hindi inaasahang resulta. At mahal kong mga taga-subaybay, bago tayo dumako sa huling putahe, gusto kong magtanong ng isang maikling katanungan. Mayroon na ba sa inyo ang nakasubok ng pritong itlog na may patola? Kung naramdaman ninyo na ang putaheng ito ay angkop para sa inyo o nais ninyong subukan ngayong linggo, mangyaring mag-comment ng numero 5 sa ibaba. Ang comment na numero 5 ay hindi lamang makakatulong sa akin na malaman na patuloy kayong sumusuporta, kundi isang mensahe rin sa ibang mga taong mahina ang bato na sabay-sabay tayong nagbabago araw-araw, bawat pagkain, upang gumaan ang pasani ng bato at maging mas malusog ang katawan. Putahe bilang 6, pritong itlog, na may ampalaya at black pepper. Mahal kong mga taga-subaybay, ang ika-6 na putahe na nais kong ipakilala ngayon ay ang pritong itlog na may ampalaya na sinamahan ng kaunting black pepper. Ito ay isang putahe na marahil marami sa inyo ang may pag-aalinlangan sa pangalan pa lang dahil ang ampalaya ay kilala sa medyo mapait na lasa. Ngunit mahal kong mga taga-subaybay, minsan ang mga pagkain na mahirap kainin ang siyang nagbibigay ng pinakamalaking benepisyo sa bato. Lalo na sa mga nakakaranas ng mainit na pag-ihi, hot urination, madalas na pag-ihi, iritasyon sa urinary tract, o ang creatinine level ay may posibilidad na tumaas kapag ang katawan ay may bahagyang pamamaga. Ang ampalaya ay matagal nang itinuturing na pagkain na may kakayahang linisin ang urinary tract ng napakabisa. Maraming tao na may mainit na katawan, body, heat, masakit na pag-ihi, o madalas na pag-ihi, ay nakakaramdam ng ginhawa pagkatapos kumain ng putaheng ito ng ilang beses. Samantala, ang black pepper, isang uri ng paminta na may banayad na bango at sapat na mainit, ay nakakatulong sa pagpapainit ng lower abdomen, binabawasan ang paninikip ng pantog, at sumusuporta sa mas mahusay na sirkulasyon ng dugo at enerhiya. Kapag pinagsama ang itlog ng manok, isang malambot na protina na nagpapalusog sa bato, sa ampalaya at black pepper, ang putaheng ito ay nagpapalamig sa kung saan kailangan ng palamig at nagpapainit sa kung saan kailangan ng init, lumilikha ng isang napakagandang balanse para sa mga taong mahina ang bato. Naranasan na ba ninyo na humiga kayo at pagkatapos ng maikling panahon, biglang lumitaw ang pagnanais na umihi? Pagkatapos umihi ay nakaramdam ng pananakit, napaka-uncomfortable. Ito ang oras na naiirita ang urinary tract at ang bato ay kailangang magtrabaho ng mas mahirap. Ang ampalaya ay nakakatulong sa pagpapahinahon ng mga iritasyon na iyon, habang ang kaunting black pepper naman ay nakakatulong sa pantog na mabawasan ang paninikip, bahagyang nagpapainit sa lower abdomen, isang lugar na madalas lumamig sa maraming taong mahina ang bato nang hindi nila nalalaman. Nakakita ako ng maraming pasyente na nagsasabi, "Akala ko ang ampalaya ay napakapait kaya hindi ko kakainin, ngunit kapag pinrito kasama ang itlog at dinagdagan ng kaunting black pepper, lumambot ang pait, naging masarap, at napakakomportable ng tiyan." At ang nakakagulat ay maraming tao, pagkatapos ng ilang linggo ng paggamit nito, ang nagbigay ng feedback na mas mahimbing ang tulog, nabawasan ang pag-ihi sa gabi, mas magaan ang pakiramdam, at mas alerto sa umaga. Ito ay dahil nalinis ang urinary tract, nabawasan ang iritasyon sa pantog, at nakapagpahinga ng maayos ang bato. Ang pagluluto ng putaheng ito ay napakasimple. Kailangan mo lang ng 1 o 2 itlog ng manok, isang piraso ng ampalaya na hugasan, tanggalan ng buto at hiwain ng manipis, isang kutsarang mantika at isang pakurot ng asin. Bago iprito, maaari mong ibabad ang ampalaya sa malabnaw na tubig na may asin sa loob ng 3,005 minuto upang mabawasan ang pait. Basagin ang itlog sa isang mangkok at haluin ng mabuti. Painitin ang kawali, igisa ng bahagya ang kaunting bawang kung gusto mo ng amoy. Ilagay ang ampalaya at igisa ng mga 2 minuto hanggang sa unti-unting lumambot. Pagkatapos ay ibuhos ang itlog at haluin ng dahan-dahan.
Kapag malapit ng maluto ang itlog, budburan ng kaunting dinurog na black pepper, kaunti lang, sapat na upang lumabas ang amoy at makalikha ng bahagyang init na makakapagpakomportable sa lower abdomen. Ang putahing ito ay dapat kainin ng mainit sa gabi bago ang ika-6 hanggang ika-7 ng gabi. Ang mga taong madalas umihi sa gabi, masakit ang pag-ihi o malamig ang likod ay napakaangkop dito. Ang mga taong mahina ang tiyan ay dapat igisa ang ampalaya ng mas matagal upang mas lumambot at bawasan ang dami ng paminta. Ang mga taong mainit ang katawan ay maaari pa rin kumain ngunit hindi dapat masyadong maanghang. Maraming matatanda, kapag ginamit ang putahing ito, ang madalas na nakakaramdam ng ginhawa sa katawan, nabawasan ang discomfort sa lower abdomen, mas kaunti ang pagnanais na umihi sa gabi, at mas magaan ang pakiramdam sa umaga. Lalo na, ang black pepper ay nakakatulong sa magaan na sirkulasyon kaya maraming taong madalas na nilalamig ang paa o likod ang nakakaramdam ng mas malaking ginhawa. Nakikita ninyo, isang simpleng kombinasyon lamang ng itlog, ampalaya at black pepper ngunit lumilikha ng napakalinaw na epekto sa urinary tract, bato at pagtulog. At mahal kong mga taga-subaybay, bago tayo dumako sa susunod na bahagi, gusto kong magtanong ng isang maikling katanungan upang malaman kung nakasama ninyo ako hanggang sa puntong ito. Kung naramdaman ninyo na ang pritong itlog na may ampalaya at black pepper ay angkop para sa inyo, o nais ninyong subukan ito sa mga susunod na pagkain, mangyaring mag-comment ng numero 6 sa ibaba. Mga tips sa paggamit at pagpapahusay ng iyong kalusugan sa bato. Mahal kong mga taga-subaybay, bago tayo magpatuloy sa mas malalim na pagtalakay sa kung paano gamitin ang 6 na pritong itlog na ito, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang pag-uusap na hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa aking isip. Ito ang pagkakataon na nakasama ko si Dr. Javier Santos, isang nephrologist na may higit 22 taong karanasan sa Philippine General Hospital. Ang aming pag-uusap noong araw na iyon ay naging napakagaan habang nagpapalitan kami ng mainit na tsaa. Ngunit ang mga ibinahagi ni Dr. Santos ay nagpabago sa aking pananaw sa dieta ng mga taong mahina ang bato. Tinanong ko si Dr. Santos, Doktor, bakit po maraming matatanda habang mas nagtitipid sa pagkain, mas humihina ang kanilang bato at mas tumataas ang creatinine? Tumingin sa akin si Dr. Santos, ngumiti ng dahan-dahan at sinabing, hindi humihina ang katawan dahil sa sobrang pagkain, kundi humihina ito dahil kulang sa sustansya upang mabuhay. Tama rin na iwasan ng mga taong mahina ang bato ang itlog, protina at pulang karne. Ngunit nakakalimutan nila na kailangan pa rin ng bato ng enerhiya upang bumawi. Kapag kulang sa nutrisyon, nanghihina ang katawan, lumiliit ang mga kalamnan, humihina ang sirkulasyon at mas napapagod ang bato. Pagkatapos ay ikinuwento sa akin ni Dr. Santos ang isang kaso na hindi niya malimutan sa loob ng maraming taon. Ito ay tungkol kay Mang Jose, 68 taong gulang, mula sa Batangas. Si Mang Jose ay may kidney failure stage 2 at ang kanyang creatinine ay patuloy na tumataas at bumababa ng hindi regular, umabot sa 1.85 sa isang pagkakataon. Si Mang Jose ay takot na takot kumain ng itlog. Narinig niya na ang itlog ay mataas sa kolesterol na nakakatakot na magpataas ng creatinine, kaya't lugaw, sabaw ng gulay, at ilang piraso lang ng kamote ang kanyang kinakain. Ang resulta ay nanghihina ang katawan ni Mang Jose, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Nagigising siya ng 4 o 5 beses bawat gabi, at paggising sa umaga ay umiikot ang kanyang ulo. Sinabi ni Dr. Santos. Sa unang araw na nagpatingin siya, napakahina niya na pati pagtayo at pag-upo ay nahihirapan siyang huminga. Nakita ko agad na kulang siya sa protina. At sa halip na sabihin sa kanya na mas magtipid pa sa pagkain, pinayuhan ni Dr. Santos si Mang Jose na bahagyang dagdagan ang malambot na protina, lalo na ang itlog ng manok, ngunit kailangang ipares sa tamang sangkap at sa tamang oras. Inatasan ni Dr. Santos si Mang Jose ng isang tiyak na dieta. Pritong itlog na may ampalaya, na may kaunting black pepper, 2 beses bawat linggo upang mabawasan ang iritasyon sa urinary tract. Pritong itlog na may malunggay, 1 o 2 beses bawat linggo upang mapabuti ang daloy ng dugo patungo sa bato. Pritong itlog na may oyster mushrooms o patola, salitan upang mabawasan ang pamamaga at labis na tubig. Mahigpit na ipinagbabawal ang piniritong itlog sa maraming mantika, ang sobrang maalat na pagkain, at ang pagkain pagkatapos ng 7 ng gabi. Kumain ng sapat, ngunit tama.
Alam ninyo ba, pagkatapos lamang ng 4 na linggo, nagbago ng malaki ang katawan ni Mang Jose. Ang bilang ng pag-ihi sa gabi ay nabawasan mula 5 hanggang 2, hindi na malamig ang likod, at paggising sa umaga ay hindi na nahihilo. Mas bumuti ang kulay ng kanyang balat, nabawasan ang pamamaga ng kanyang mga paa, at mas mabilis na siyang makapaglakad. At ang pinakamahalaga, ang creatinine ay bumaba mula 185 hanggang 162. Isang numero na ikinagulat mismo ng doktor. Sinabi sa akin ni Dr. Santos ang isang bagay na hanggang ngayon ay lagi kong inuulit sa maraming tao. Ang mahinang bato ay hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa maling pagkain. Kapag pinili ang tamang pagkain sa tamang oras, mas makakabawi ang bato kaysa sa inaakala ninyo. Ipinaliwanag niya na ang itlog ng manok ay isang malinis na protina. Mas madaling i-filter ng bato kaysa sa pulang karne o lamang loob. Kapag pinrito kasama ang mga pagkain na nagpapalamig o nagpapainit sa bato tulad ng ampalaya, patola, malunggay o purple basil, ang bisa ay nagiging doble o triple. Iyan ang dahilan kung bakit maraming pasyente sa loob lamang ng 2 o 3 linggo ng pagkain ay nakaramdam na ng pagbaba ng pag-ihi sa gabi, mas mahimbing na pagtulog at mas masiglang pakiramdam. Sa dulo ng aming pag-uusap, sinabi ni Dr. Santos ang isang bagay na nagpakaisip sa akin ng matagal. Ang mga matatanda ay hindi takot sa kakulangan ng gamot. Ang mga matatanda ay takot lamang sa kakulangan ng kaalaman. Tama. At mahal kong mga taga-subaybay, ang kwento ni Mang Jose ay hindi isang pambihirang kaso. Maraming tao ang bumubuti ang kalusugan sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng ilang maliliit na pagkain sa isang araw. Basta't piliin ang tamang paraan, mayroon pa ring pagkakataon na bumawi ang bato, kahit nasa edad 60, 70 o higit pa kayo. Kung naramdaman ninyong nakatulong ang bahaging ito upang mas maunawaan ninyo ang mekanismo ng bato at ang dahilan kung bakit napakahalaga ng tamang pagkain, mangyaring maglaan ng isang sandali upang sabihin sa inyong sarili na mayroon pa kayong oras upang alagaan ang inyong kalusugan. Konklusyon at mensahe ng pasasalamat. Mahal kong mga taga-subaybay, pagkatapos nating sama-samang suriin ang 6 na putahe ng pritong itlog ng manok, na tila simple ngunit nagtatago ng kapangyarihan upang maibalik ang kalusugan ng bato sa isang magaan at natural na paraan, naniniwala ako na natuklasan ninyo ang isang napakahalagang bagay. Minsan, ang kalusugan ay hindi nagmumula sa mamahaling gamot kundi sa maliliit ngunit tamang pagkain. Maraming matatanda ang iniisip na kapag mahina ang bato, kailangan na nilang tanggapin, kailangang mamuhay ng kasama ito, at kailangang magtipid sa pagkain hanggang sa lugaw at pinakulo ang gulay na lamang ang kinakain. Ngunit mahal kong mga taga-subaybay, ang kakulangan sa nutrisyon na iyon mismo ang nagpapahina sa katawan, nagpapapagod sa bato at nagpapataas ng creatinine. Ang katawan ay parang isang hardin. Kung pababayaan, mas humihina at nalalanta ang mga halaman. Upang maging malusog ang bato, kailangan ng katawan ng sustansya upang pakainin ito. Hindi natin aalisin ang pataba kundi papalitan lamang ng tamang pataba. Isang itlog ng manok, isang ampalaya, ilang dahon ng purple basil, ilang hiwa ng patola. Tila maliliit na bagay ngunit iyon ang buhay na enerhiya, ang nutrisyon na nakakatulong sa bato na bumawi ng paunti-unti bawat araw. Hindi kailangang baguhin ang lahat, hindi kailangang magtiis sa pagkain, kailangan lang ng tamang paraan, regular at matiyaga. Narinig ko na ang maraming matatandang pasyente na nagsasabi, akala ko wala ng pag-asa kapag nagkasakit, ngunit lumalabas na sa pagbabago lang ng pagkain, nagiging mas malusog ako bawat araw. O may isang pasyente na nagsabi, akala ko ang pag-ihi sa gabi ay dahil sa katandaan, hindi ko inakala na sa pagkain ng tamang pagkain ay mas mahimbing ang tulog ko. Ang mga salitang iyon ay nagpapaniwala sa akin na mayroon pa kayong pagkakataon upang mapabuti ang inyong kalusugan anuman ang inyong edad. Subukan ninyong isipin, sa loob lamang ng ilang linggo ng tamang pagkain, mas masarap ang tulog, nabawasan ang pag-ihi sa gabi, mas malinaw ang isip, mas magaan ang katawan. Hindi ba't malaki na ang pinagbago ng buhay? Isang maliit na pagbabago lamang, ngunit maaari itong magbukas ng bagong buhay na mas payapa, mas komportable, mas masaya. At lagi akong umaasa na bawat video na ibinabahagi ko ay makakatulong sa kahit isa sa inyo na makahanap ng pag-asa para sa kanilang sarili. Dahil ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi pera, kundi isang buong tulog at isang malusog na katawan. Mahal kong mga taga-subaybay,
Kung naramdaman ninyong kapakipakinabang ang mga kaalaman ngayon, mangyaring i-click ang like, subscribe sa aking channel at i-on ang notification bell. Bawat linggo, magpapadala ako sa inyo ng mas maraming magaan, natural, ngunit napakabisang paraan ng pagkain para sa bato at sa kalusugan ng matatanda. Ito ang paraan upang magpatuloy tayong magkasama, upang ang inyong bato ay makapagpahinga, ang inyong katawan ay makabawi, at ang buhay ay unti-unting maging mas komportable. Bago matapos, gusto kong magtanong sa inyo. Sa 6 na putahe ng itlog ng manok ngayon, anong putahe ang gusto ninyong subukan muna? Mangyaring iwanan ang kaukulang numero sa ibaba. Sino ang nakakaalam? Ang numero na inyong iiwan ay maaaring maging inspirasyon para sa maraming tao na may kaparehong kondisyon upang maging matapang din sila na simulan ang paglalakbay sa pagbawi ng bato tulad ninyo. Naway lagi kayong malakas, mahimbing ang tulog, payapa ang isip, at puno ng sigla bawat araw. Magkita-kita po tayo sa mga susunod na video.